Hello, welcome po ulit sa aking vlog for today. It's me again, Olive, your site locator dito po sa Greenfield Realty. Welcome po sa panibagong vlog po namin. So very excited po ako dahil first time ko po magbablog ngayon sa Santa Elena po kung saan bibisita po ako ng property na may sukat na 2.3 hectares. So actually nandito na po ako sa may pinakataas kasi po ito po ay overlooking. So dito muna po ako magsisimulang mag-ikot para po makita ko po yung pinaka-itsura ng pinaka-overlooking niya. So dito po ako nagsimula sa may dulo ng frontage po ng property. Ayan, so nandito na po ako sa may pinaka-tuktok. And then bago po kami magsimulang mag-ikot, kung sakali magustuhan niyo itong property na to na may overlooking, at ito po ay along Barangay Road. So pwede niyo po kami agad i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So tara, sabay-sabay nating ikutin po itong si 2.3 hectares dito po sa Santa Elena, Kamsur. So yan, dito pa lang po dito sa may bungad nung pag-akyat ko. So nakita ko agad yung pinaka-overlooking niya. Ayan po siya So tanawan ko po yung mga hangganan niya. Yun po yung pinaka-dulo po na yun So sako pa rin yan ng Santa Elena. Ayan, tanaw na natin yung pinaka-overlooking. Bali dito sa may pinakatuktok, marami siyang niyog. Ito pong niyog na to ay naglalaro po sa nasa 300. And then yung pong mga bagong tanim is nasa 400 po. Yung mga katatanim lang na medyo may kaliitan pa. And then itong property po na to is natuhog po siya ng kalsada. So both side po, left and right, meron po tayong pinaka-road. And then, explain ko po yung pinaka-road niya, Pero mamaya bababa ako para pakita ko rin naman po sa inyo. Yung road po natin is, naglalaro po yan sa 100 po yung pinaka-frontage natin, both side. And then, yung pinaka-road po is, sa 100 meters na yon, cemented na po yung 50 meters na natapat po dun sa property. And the rest, yung 50 meters po is hindi pa siya tinamaan ng cemented road. So hati po dun sa may pinakaunahan kung saan kami pumasok, cemented road na po yung pinakatapat ng property. And then dito sa may dulo na aking pinasukan, hindi pa siya cemented road. So mamaya papakita ko naman po sa inyo lahat yan. Ayun yung mga bagong tanim na niyog. So yan, pakita ko lang po, bali kung mapapansin po natin itong mga mahogany na to, ito po ay pinaka-boundary to another property. Bali, kabila po nito is hindi na po sakop po, So, ang property po is paganyan na po tayo, dyan na po pababa sa may kalsada. So, kung di-describe ko po yung property, bali ito po ay paslant. So, ang mangyayari po, dito po, meron po tayong kapantayan na kapraso. And then bumaba na po tayo, papunta mo po sa may pinaka-road po. So binibigay ko po yung reality po talaga ng pinaka-property. So ulitin ko lang po, dito po sa may pinaka-landeras po na yan to another property. Bali ito po ay kapantayan. Ayan, pantay po tayo dito kung saan nilalakaran ko po yung pinaka-pantayan po na yan. And then pagdating po dito sa may puno na to, mag-i-slant na po tayo dyan, papunta po dun sa may pinaka-barangay road. So pababa po iyon. Tayo po ay ulitin ko lang po, tayo po ay nasa 3 kilometers away from National Road, and then 3 kilometers din po para po makarating po tayo dun sa may pinaka-town proper po ng Santa Elena po. So maganda naman po yung pinaka-kalsada natin. Even meron po tayong 1 kilometer na hindi pa cemented road. Medyo malapad naman po yung kalsada, and then kagandahan po nun, hindi siya putik. So makikita po natin yan dun sa may pinakaunahan po ng video ko. Yan, unti-unti na akong bumababa. Tapos po mapapansin po natin, dito po kung saan ako nasa taas, ayan na po yung pinaka-cemented road po natin. Ayan.
So talagang pababa po itong side na to. And then dun sa kabilang side, mamaya lilipat tayo kasi ito nga po ay natuhog ng kalsada. So kung dito sa part na to, kung saan nandito ako sa may pinaka left side, ito po ay medyo mataas. So dito po nanggagaling yung pinaka overlooking po natin. Pagdating naman po dun sa may pinaka right side, yun naman po ay medyo pabangin. So pababa po siya. Pero kung susukatin po natin, both side po is almost same po nung pinakasukat niya. So kung ito po ay nasa 2.3, mahahati po si 2.3. Left and right po yun Ayan, tanaw pa rin dito yung pinaka-overlooking niya. So kagandahan nito, mahaba po yung pinaka-frontage natin. And then yung style po ng property is lahat po siya nakaharap sa kalsada. So kung ano po yung haba ng frontage, yun po yung haba ng pinaka-property. Ayun, ang dami daming niyog dito sa may pinakakabila kung saan sakop po siya ng property. Ayan, pababa ako dito sa may side na to. Bali, explain ko lang din po about po dun sa title nitong property or sa documents. Ito po ay TCT title, and then ito po ay patay na po si owner. So may 4 po na magkakapatid, so sila na lang po yung nagbebenta. And then kagandahan po nito, kahit medyo malalayo po yung magkakapatid, naka-SPA na po to dun sa isang kapatid. So siya na po yung namamahala sa pagbebenta. So wala na po tayo magiging problema, lahat po yan ay nakahanda na po. Yan, unti-unti akong bumababa. Sakop po yung pinakamalaking puno ng mangga na yan, kung saan yan po yung pinaka-start po ng frontage ng property. Saka yan po yung pinaka-landeras. At ito po ay nasukat na po. So may sukat na po itong property na to. Kaya alam na po ni guide kung saan kami dadalhin. And then alam po niya yung pinaka-boundary to another property. Yan, overlooking pa din dito. And then ito po ay meron po itong nasa 1,000 kapuno po ng saging. And then marami din po itong lipote kung tawagin po And then marami din daw po itong mga langka. Hindi na rin po mabilang nung may-ari kung ilan. Tapos meron po dito mga dalandan dito sa loob ng property. So medyo dun sa may babae yun, sa may right side nakatanim. Sa baba tayo sa may pinaka road para makita po natin So ito yung sinasabi ko sa inyo na sa pagbungad po ng ating frontage, cemented road agad yung makikita po natin. And then doon sa may pinag-akyatan ko, doon po hindi na sementado po yung pinaka daan niya. Bali, nakababa na po ako ng cemented road. And then dito po ako galing po kung saan may overlooking. And then yung pong sinasabi ko po sa inyo na dito naman sa part na to medyo pabangin siya. Ayan, mamay papasukin po namin yan. Pero dun muna kami manggagaling ulit sa may pinakadulo doon. So yan, lalakad ako sa may pinaka frontage po dito sa may harap ng property. Yan, medyo masukal talaga. And then ito po yung sinasabi ko po sa inyo na hindi na po siya tinamaan ng kalsada. So naputol na po dyan. Pero ang property po is hanggang dun pa yan sa may dulo. And then kagandahan po nitong property na to, bali tagusan po yung pinaka road nito. So dun po kami galing sa pinasukan po namin na nasa 3 kilometers para makalabas po kami ng national road. Ito pong daan na to, kung sakali po matapos na po yan po ay maglalaro lang sa nasa 2 kilometers po para po makalabas din po tayo ng national road. So tagusan po yung magiging kalsada niya. So yung nakikita ko pong idea po dito, bali kung tayo po ay meron pong kataasan po dito sa pinasok ko na to na overlooking, ayan po So hindi po natin masyadong makita, sobrang damo talaga niya.
As in, masukal talaga siya. Ayan. So, pero ito yung pinaka frontage. Apo, pwede po nating i-develop po tong property na to. Tayo po ay may pang refill dito po sa part na to na medyo malalim. So, nakikita kong idea kung ito po ay mataas, pwede po nating ipatabon po papunta dito sa may left side po, kung saan meron tayong palusong na property. So, papasukin natin yan para makita natin kung gaano kalalim. And then, tingin ko naman po, sasapat po yung pagiging upland nito kung itatabon po natin dito sa may palusong na to. So, tara. Lakad tayo. Ayan, tinatabasan ni Kuya. Siya po isa sa owner. Daming saging, Kuya, no? Oo nga, libo nga itong saging na to, no? Hanggang doon. Palibot yung pinaka-frontage niya ng saging, ano? Dami. Hindi lang nalilinis, pero maganda yung property. So yan, bali, unti-unti na ako bumababa dito sa may pinaka right side. Ay, ang daming saging. Halos hindi ko makita yung daan. Lahat po ng saging na to namumunga. Yung iba nakuhanan na. Dami. Hindi ko makita halos yung daan eh. So hindi siya masyadong malalim. Ang property po ay nag-i-slope paunti-unti galing dun sa may kalsada. So, pwedeng ilusong dito yung sasakyan. Kuya, pwedeng ilusong dito yung sasakyan. Hindi siya masyadong malalim. Okay. Oo nga, punong-puno kasi ng saging eh, oh. Halos hindi na makita yung Ba't ganito kadami? Oo, dasik na dasik sa saging. Oo, pwede siya ilusong kasi kapantayan na yung yung dito yung property. Pwedeng ilusong yung sasakyan. Doon kasi sa kabila, upland. So, overlooking. O, dito pantayan na. Mga dalanghitan, nandito na. Daming tanim, Siksik yung property. Halos hindi mo makikita talaga yung pinaka-view niya. Kasi talagang natatabingan siya ng mga saging at niyog. Puro dalanghitan na dito. Okay, tara. Puntahan natin. May mga lokban din. Oo nga, dami ng dalanghita dito. Mga ilang puno po kaya yan? Tara. Kutin natin. Dito medyo nag-ano na siya, no? Pababa na siya. Okay. Ito na yung mga dalanghita. May mga bunga na So yan, bababa tayo dun sa may pinakasapa. Pinipilit ko talagang mapuntahan yung pinaka source ng tubig po pero kagaya po ng nasabi po ni owner na kasama natin ngayon, kanina daw po dun sa may taas, pinakita daw po dun sa kasama ko yung pinaka source ng tubig, yung nasa tubo na. So dito naman po sa part na to, kung saan nandito po yung pinaka left side na pinapasok ko, sapa naman po yung nandito. So kahit medyo palusong na, pupuntahan pa rin natin. So kanina po, pagpasok ko po dito sa may pinaka right side, dito sa medyo malalim, medyo kapantayan po yung unang salida po And then, habang binabagtas ko po ito, papunta po ako dito sa may pinakaloob, dito na po lumalalim. So kung i-rate ko po yung property, tayo po ay nasa 40% po yung pinaka-upland natin, and then 40% po yung pinaka-slope natin. So meron lang po tayong nasa 10% na flat na property.
Yun yung sinasabi ko kanina sa vlog ko na pagpasok ko is kapantayan siya na pa pwedeng ilusong po yung sasakyan po natin. Ano? So dito talagang yan, ingat tayo sa pagbaba kasi medyo malalim po talaga. So talagang kailangan i-develop si property. Tara, punta tayo sa may sapa. Kahit medyo masukal, pasok tayo. So yan, bali narating na po natin yung pinaka sapa. Ay, bukal! Sorry. May laman po ba? Ay, naiinom siya? Malinaw po yan. Bukal po talaga yan. Talaga? Buhay na sapa po yan. Ngayon lang po, medyo maanot. Gawa ng dumaan po baga tayo sa ano. Oo nga, no? Parang paikot siya, no? Aabot po sa property. Pero pag nag-ano po yan, pero kapag... Naago siya sa taas ng bundok? Oo, umagos po yan. Kasi dyan po, yung dadaanan po, may poles po dyan. Ah, may poles. May poles po dyan. Kaya lang hindi nasakop ng ano. Oo, pero hindi nasakop ng property. Ano? So, ito na po yung pinaka-source po ng tubig ng property. Tapos po, doon po kami galing sa may pinakataas po na yun. Ano, kagaya na nasabi ko, medyo palusong na po talaga. So, kanina, ulitin ko lang po, kanina po is upland yung pinuntahan po natin dun sa unang video po natin kung saan may overlooking tayo. And then, yung kabilang side po is, ayun nga po, palalim na po siya. So, pababa ito. So yan, bali lumabas na po ako ng pinaka-property. So hindi ko man naikot lahat po yung both side, pero ayan po, kagaya na sabi ko, ito po ay upland. And then yung other side naman po is pababa. So ganyan po yung pinaka-itsura ng property. Ito lang po ay sagana po sa puno ng niyog, puno ng saging. And then kagandahan nito, mahaba po yung frontage natin. And then yun nga po ay tabi po tayo ng barangay road. So kagandahan din po nito, yung barangay road po niya is ongoing po yung pagpapagawa po talaga. And then konting-konting part na lang po yung hindi pa siya cemented. So magandang property. So kailangan lang po siguro talaga i-develop po natin So yan po, kung sakaling magustuhan niyo po itong property na to na may sukat po na 2.3 hectares, pwede na po kayo mag-message sa amin para sa reservation. Or kung sakaling magustuhan niyo po to, pwede niyo nang i-avail. Ayan, message niyo na po kami. Ito yung pinaka-frontage niya. Sumasukal lang po talaga. Kailangan talagang linisin. So, yan po. Thank you po.